kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Siawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang kapistahan o paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Tayo'y tinipon bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapag-anyaya upang mamakasalanan ay magsisi, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Pagkaloob mo ng iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo dito ng batis ng buhay. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Iyan ay dinig ko na noon pa mang una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino sa kanya maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makakalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig, at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw, at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan, at sa bangis nitong dagat, walang iba makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahadlang, ni makapagtatanong
bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, maninikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin matitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba, ikaw Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka ng iyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinahayag? O sa kaharian ng iyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, upoon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umagay, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, o Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang si Jesus ay naglakad at ang kanyang mga alagad, may mga tao na nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa iyo kahit saan ka." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." At sinabi ni Jesus sa isa pa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." At sinabi na Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka, pahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Panginoon, ako'y susunod sa iyo. Ngunit magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." At sinabi na Jesus sa kaniya, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa panampalataya. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, ang isang alagad ay laging kasama ng kanyang guro
upang matuto hindi lamang ng mga katuruan at karunungan ng kanyang sinusundang guro, kundi upang mahubog din siya ayon sa ugali o asal ng kanyang guro. Kaya nga po, kung ang pagiging alagad noon ay isang paghubog ng sarili, dapat pala ganito rin ang ating magiging ugali ngayon. Kung gusto natin masabing isang tunay na alagad, kailangang balikan natin ang ugat ng pagiging isang tagasunod. Tayo ay tinatawag na alagad o manununod kung meron tayong gurong sinusundan. Sino po ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At nararapat lamang na si Jesus ang kailangang sundan natin sa buhay upang masabi nating isang tayong alagad. Bilang alagad na Jesus, dapat matutunan natin ang kanyang ugali at makuha ang kanyang pananaw. At ano naman ang ugali at pananaw na Jesus? Simple lamang po, mga kapatid. Magbasa tayo ng Biblia, lalo na sa mga ebanghelyo, dahil sinasabi doon ang uri ng buhay at pamumuhay ng Panginoong Yesus. Sa pagiging alagad, kailangan po ang pagsunod at panampalataya kay Jesus, dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman sa kanyang mga gawi at kalooban. Ito po ang malaking dahilan, mga kapatid, kung bakit kinakailangan ang patuloy na pag-aaral tungkol sa Kaniya. Totoo po, mahirap talagang mag-aral at sumunod sa Panginoong Yesus kung hindi siya ang sentro ng ating buhay. Kaya nga po, mariing sinabi ni Jesus na kung gusto mong sumunod sa akin, dapat higit pa sa pagmamahal sa magulang, asawa at mga anak, sa kapatid o kahit maging sa iyong sarili, ang pag-ibig na iuukol sa Kaniya. Kaya ang panampalataya at pagsunod kay Jesus, kailangan may malalim na pag-unawa. At ito'y magagawa lamang sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral tungkol sa Kaniya. At bilang alagad, kailangan handa kang magtiis ng maraming pasanin sa buhay. Krus ang pangako ni Jesus sa nais na sumunod sa Kaniya, hindi karangyaan. Kaya nga po, kung ikaw ay naghirap at nagdusa sa buhay, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos dahil pinagkatiwalaan ka niya na makiisa sa kanyang paghihirap para sa kaligtasan ng mundo. Sinasabi din po ng ating Panginoon na hindi maaring maging kanyang alagad ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin po nito, kapatid, bilang alagad, kailangan po ang disiplina sa sarili. Tandaan natin, bilang alagad, hindi ang pangkaraniwang kagustuhan mo ang mangyari, kundi ang kalooban ng iyong sinusundang guro. Dahil kung ang mananaig ay ang iyong sariling hilig at hindi mo susundin ang katuturan ng Panginoong Yesus o ang katuruan ng Panginoong Yesus, wala kang disiplina at hindi ka matawag na tunay na alagad. Kapatid, namnamin nating mabuti ang sinabi ng ating Panginoon kung tayo ay nais na sumunod sa Kaniya. Kung
patuloy kang susunod sa aking mga aral. Tunay nga na kayo ay isa kong tunay na alagad. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang Panginoon ay magsugo ng tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Panginoon ay tumawag ng mga paring magiging tapat sa Kanya hanggang wakas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mag-anak ay makinig sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Panginoon ay magsugo ng mga misyonerong di uurong sa sinumang umuusig sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ating lingapin ang mga kapatid nating labis na nangangailangan at wala nang maaasahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. Ama naming mapagmahal, makasunod nawa kami sa iyong anak hanggang sa aming pagsapit sa kaharian mong maligaya at walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo na sa aming pagsaloob sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa aming kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinarangalan sa kanyang pamumuhay na totoong uliran.
at pagiging maasahan sa kanyang panunungkulan bilang tapat ng pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo na dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Amang banalik ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait, inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yun ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay at ang lahat ng mga pumanaw na patuloyin mo sa iyong karyang walang hanggan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal, kasama San Hieronimo, at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong sa Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mabathalang aral, buong pag-ibig at nakasloob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoon, iniling namin, iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mong aming panampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang poong Jesus Nazareno na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi na mamay karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nanalig kami ay iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, iyaring aming mga hinaing at sa tulong ninyo'y makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at ng iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pagkinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahang, mga imahin, mga dasalan, at iba pa.
Sa pamagitan na iyong bendisyon, naway malaala ng lahat ng mga binyagan, ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan, ay manatili na muna tayong nakaupo habang hinihintay na banggitin ang kulay ng ating inuupuan. Maaari na pong tumayo at lumabas ng ating simbahan